Nakatanggap ko rin ng love letter mula sa mga buhaya. Oo nga. Pagkatapos yung sa akin, ang date nung sa akin, 28, pina-LBC. Pina-LBC. Talaga gusto nila talaga ipaalam sa akin na, huy, alam namin ang address mo. Eh, alam naman talaga na yung magiging, alam naman talaga yung address ko kasi nagtrabaho naman ako sa government. So, yun, alam talaga yung address ko. Ayan. Si J.M. Morales may invitation din sa Feb 4, Miss Joey. Oo. Oo nga, oo. Hi! Ito si Old School Pinoy. Kita-kita tayo doon. Diyan ka na magpaliwanag, sis. Doon, yes or no na lang tayo. Sana pwede kayong magtanong sa Congress pag pinatawag kayo, bakit yung mga umamin mismo na bayaran sila ay hindi pinatawag tulad ni Makagago, si Cap, at Ato Pangit, Nico, at bakit puro Duterte lang ang pinatawag, sabi ni Madara. Well, hindi pa natin sure, no? Kasi baka mga Duterte vloggers lang yung nag-post. Baka naman may pinatawag din silang iba. Aklas Pinas, pag si Julius walang love letter, alam na. Wala talaga yun para magkaka-love letter, ikakampi niya yan. Diba? Nga, kanino siya mas matapang? Mas matapang na banatan si Tambi? O mas matapang banatan ako? Pati si Sean Wayne na damay, di naman kalakihan yung sockmed niya. Ano yan? Kasi, kinikriticize ni Sean Wayne heavily si Raffy Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Yun. Pagkatapos nagko-collab yan sila Sean Wayne kasama si Attorney Libayan talking about the issues and the performance of the Tulfo brothers in the Congress. Ganyan. I think that's mainly the reason. Anong date po kayo? February? Ay, yung date, January 28 yung letter. Ma'am, baka another diversion yan, Tricom, para makalimutan ng vice cam. Correct. Kaya nga maganda rin pagkakataon to eh. Kasi parang, nung sinasabi nila na, ang dami-dami nilang gustong impose na liability sa mga vlogs, accountability, kaneme. Eh kayo, anong accountability nyo? Pag tinanong kayo tungkol sa issue sa mga trabaho nyo at di kayo sumagot, dapat may accountability rin kayo. Dapat nababawasan yung term ninyo. Legislate nyo na should be part of the diba? Kunwari may issue, may mga specific issue, tapos hindi kayo nag-enter ng official statement ninyo about that specific issue. Dapat mababawasan, parang kandila. Diba? Ganda nun, diba? Parang kandila. So, mapipilitan kayong gumawa ng posisyon ninyo on every issues. O so, kung kunwari, meron tayong issue tungkol sa flood control projects. Ano ang official stand nyo dyan? Ano ang opinion nyo dyan? Specific question of conflict of interest. Like for example, yung kay Rog Gutierrez. At yung iba pang mga kongresista dyan, na kongresista at the same time, yung family contractors who are taking government projects. O pag binato kayo ng issue, pag hindi nyo sinagot, diba, dapat kasama yun, ini-entry dapat yun sa record sa Congress. Pag hindi nyo sinagot, mababawasan kayo ng 1 month doon sa term ninyo. Diba dapat ganun? Dapat ganun. So, yun yung mga interesado kung i-suggest na legislation. Pipiliin nila yung mga vloggers na i-contempt nila kung saan sila mas buwisit. Tingin ko, doon sila mag-focus. Pero kahit naman mahinahon ka sumagot, pag gusto nila i-contempt ka, gagawin nila yun. Totoo. So, tingnan natin, kasi kung kunwari, kung mabait ka naman, pagkatapos ipa-power trip ka, tapos i-contempt ka rin, edi might as well use the time. 'Di ba? Pipiliin nila yung mga vloggers na i-contempt nila. Lagi ako nagko-comment sa'yo dun sa FB, Joey, sabi ni Habibi. Sus, gusto lang makipag-Englishan ni Dan Fernandez sa mga Grabe siya! Miss Joey, pataas na offer sa'yo. Mataas na offer sa'yo ni Tambi. Sabi ni printer ako. Sabi, paano daw pag inoferan ako ng 1 billion? Kunwari meron kang 1 billion, inoferan ka just to parang sabihin hindi ka na mag-ingay. Matutuwa ka bang i-spend yung 1 billion na yun? What are you going to do with it? Bibili ka ng mga mamahaling kineme, ganun. Parang, hindi ko alam. Pero kasi parang feeling ko, yung pag-accumulate mo ng mga material things in life, maganda yun kasi pinaghihirapan mo, kaya mo. I think it's the ride that is really the one that gives meaning para mabili mo yung first mo na luxury bag or mapunta ka, alam mo yun, mapunta ka sa wherever you wanna go, ganyan. Pero kapag kayong pera, binigay lang sa'yo, ito, basta manahimik ka, tapos binayaran ka na lang. Compromising yourself and your principle.
is it worth it? Parang hindi. Tapos araw-araw kang di makakatulog kasi parang putang ina. Ewan ko siguro dahil hindi naman siguro lahat ng tao nilalagay nila yung worth ng sarili nila sa prinsipyo nila. Pero kasi may mga tao na very important yung prinsipyo nila. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta mabibili. Kasi you cannot compromise your principles. Ganon. Ganun kami pinalaki ng tatay ko eh. You cannot just compromise your principles. Sabi ko nga, pag sanay ka maghirap, hindi ka basta magpapakompromiso. Ganon. Kasi okay lang sa'yo maging mahirap. Sanay ka maging mahirap, ganon. Sanay kami kumain ng talbos ng kamote. So, walang problema doon. Bakit parang feeling ko, kakalkalin mga bank accounts nyo, then connect sa narrative nila na finance kayo ng Pogo. Sabi ni Mitzi Lara, okay lang. Well, as much as possible, I would like to invoke my right to privacy. Gusto ko talaga yon. Pero, I mean, if they're going to show proof na, hindi, paid kayo ng ganyan, paid kayo nito, ganyan-ganyan. If they're going to show something like that, edi, ano proof? Yung, asan yung bank transaction? Dahil invited ka sa hearing, deserve mong magka-facial, magpa-rebond with colors, magpa-manicure and pedicure, massage and foot spa, sabi ni Lindsay. Hindi ako nagpapa-mani-pedi, yung kuko ko, tingnan nyo talagang, ganyan lang siya forevermore. Hindi ako nagpapamani-pedi, hindi ako nagpapasalon madalas, as in talagang sobrang rare. Yung huli ko pang beses na nagpagupit ako, nilagnat pa ako, ayan. Pero facial yan, gusto ko yan, yung facial din. Kasi hindi ko rin nagagawa religiously, tamad akong pumunta sa facial salon. Joey, pag pinakulong kayo para wala may magsalita sa eleksyon, gagawa ako ng YouTube para magkaroon tayo ng boses, sabi ni Rain H. Yeah. Yes. Sabi ko nga sa social media, the space is infinite. Napaka-infinite ang space sa social media. Lahat tayo iba-iba ang point of view, lahat tayo iba-iba ang appreciation sa mga bagay-bagay. And it is very interesting to see the point of view of different people. Point of view ng lawyers, ng ordinary citizen, ng political observer, ng mga PhD, 'di ba? Go ahead. Mag-create kayo ng content and do well. Makakilig man daw ng DDS Vlogger, go tayo sa suporta sa heroes natin. Ayan. Joey, di ka pwede magmura sa HOR, ko-contempt ka nila, sabi ni Leila Palistroque. Hindi ko naman sila mumurahin ng kasi syempre may parliamentary doon, may parliamentary conduct na kailangan mong i-observe doon. Pero pag pag sasalitaan ako ng mga yan na para, kaya mo ba kami mura-murahin? Ganyan-ganyan, ang harap-harapan, ganyan-ganyan. Well, since you insist, di ba? Di ba? So, I don't think na parang gaganunin naman nila ako na, pero kung kunwari si Abante or sino ba yung mga asshole dyan na yung mga mantitrigger talaga ng mga tao. Pagkatapos, ito ang mga vlog mo, pinagmumura mo si mga ganyan-ganyan. Ito ang video, pinagmumura mo si ganyan-ganyan. Eneme, kaya mo ba yung gawin sa harapan namin? Kanara magagaganon sila, ganon. Well, if you insist, diba? I have the list of all the reasons para murahin kayo. So, thank you for the opportunity. Kung papagawa nyo sa akin yan dyan, wala rin problema. Ganon. And, hindi ko i-contempt, hindi i-contempt. Ganon lang kasimple. Congrats, isa sa napili. Uy, abala to kasi iniisip ko, baka mamaya, syempre, yung nanay ko walang kasama sa bahay yun eh. So, I cannot be gone too long. So, hindi ako po pwede na hindi ako po pwedeng ma-contempt ng hanggang June 30. Ganon. So marami naman akong kapatid. Siguro, it can be arranged, ganyan. Pero, tignan natin. As much as possible, we're going to follow the parliamentary rules. Kasi syempre, you do what the Romans do. 'Di ba? Bahay nila yon, nila yon, at kahit papano may mandato naman yung mga yan, binoto yan ng kanilang mga constituents. So pag hindi naman sila, 'di ba parang lang dito sa live, kung hindi naman nila tayo babarubalin, hindi natin sila babarubalin. Ganun lang naman yun. Kaso kung kunwari, bababuy-babuyin na ang pagkatao natin, mga ganyan-ganyan. To be honest, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, but I'd probably react based on my real feelings. Based on my real feelings, ganon. Di ba ang tsuri ko, someone doesn't want this to happen.
di ba nung una ang sinasabi ni Dan Fernandez, Tricom. Tapos una sinasabi niya, January 27, may hearing na. O hindi man nangyari. Hindi naman siya Tricom, hindi naman January 27. Yung mga Ensaymada vloggers nila, tapos si Abante Tonight, nag-post pa na, Tricom, babalatan ng buhay ang mga vloggers. Ganyan-ganyan, mga ganon talaga. Oh, putang balatan ng buhay. Tricom daw. Pagkatapos, hindi naman pala Tricom. Joint committee naman pala talaga. So what does this incident say? Ibig sabihin, wala na nabawasan na yung may confidence sa'yo dyan sa Congress, Dan Fernandez. Yung Tricom mo, nawawala yung isa. Dalawa lang pala yan. Joint committee lang pala yan. Sana pwede kayo magtanong sa Congress pag pinatawag kayo, bakit yung mga umamin na mismong bayaran sila hindi pinatawag, tulad ni Makagago, si Cap, Ato Pangit, Nico, at bakit puro mga pro Duterte lang pinatawag, sabi ni Madara. Sabi nga ni Atty. Libayan, meron siyang compilation ng lahat ng mga vloggers na umamin na bayad sila. I will not accept any treatment from the Joint Committee that will trample my rights. Ayan. So, kahit papano, kahit naman nag-fail ako sa bar, nag-consti 1, consti 2 naman po ako. So, kahit papano, familiar ako sa aking mga constitutional rights. Those are the things that I would definitely protect, my constitutional rights. Also, the mere fact na, sabi ko nga depende siguro sa magiging treatment ng House of Representatives sa mga vloggers, yung magiging action ko later on. Kasi, if you're going to look at the invitation, yung invitation kasi, they are saying na reference to the privileged speeches of Rep. Robert Ace Barbers in the plenary December 4 and December 16. Okay. Pagkatapos, ang sabi sa amin dito, invites you to join the inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. Ganyan. Ban niyo yung mga trolls. Ban niyo yung mga trolls. Agree ako doon. Yung lalangawin lahat ng page ninyo. Pag binan niyo yung trolls. So, yun. So, sinasabi nila, share your knowledge, kineme on ganon. Pagkatapos, yung privilege speech ni Barbers, yung isa is about vloggers being paid by illegal pogo operation and illegal drugs. That money they receive is often sourced from illegal drugs and pogo operations. Paid trolls and vloggers. Do they assume that we are paid trolls and vloggers? I think this is very important to set. Yung mga taga-Congress dito na nakikinig, at the onset, we have to clear that. Are you inviting us because you think we are paid trolls and vloggers? That we are receiving narco money? That we are receiving money from illegal drugs and pogo operations? Pagkatapos, the reason why you are inviting us is because you want us to share our knowledge about it? That has to be clarified. Kasi, kinoconnect nga kami dito, parang, wow naman, ba't mo kami i-invite? Nung naisip ninyo, paid vloggers na bayad ng illegal pogo operation at saka illegal drugs, talaga ako naisip nyo? Talaga? Sabi ni Raymond de la Cruz, Miss Joey, pinapanood na kita, nakikipagpardagulan pa lang kayo ni Miko. Lagi ako nagko-comment sa'yo na ang ganda mo. Maganda ka pa din. Best of luck sa hearing. Maraming salamat, Raymond de la Cruz. Banat Bay at Bisdak, baka isama nila. Malakas views sabi ni Printer. For the engagement alone. Mukhang magbe-birthday ka sa HOR. Oo nga Baka gawan ka ng storya sa pagpunta mo sa China, sabi ni Filipino Intelligence. I think so. Nagsasabi lang ako na totoo. Libre ba yung trip? Yes, libre po. Wala namang problema doon. Pusahan, hindi alam yung pronounce niya. Ano yung December Joie de vivre. So, anong pen name mo? Joie de vivre. Ha? Joie de vivre. Tapos, hindi ako, can you please say it again, Congressman Fernandez? Ayun, Joey Cruz na lang, sir. Joey Cruz na lang, sir. Ayun. Sabihin ko Joey Cruz na lang para hindi na siya mahirapan. Ayun. May nagtanong dito, sabi ka na raw, MOO t-shirt ka na lang, bawal. Hindi nila tinatanggap yung Tito Rin.
yung statement shirt sa loob ng House of Representatives. Ayaw nila. May nagtanong dito, gaano raw ka ready from 1 to 10? Personally, yung puso ko, isip ko, ganyan-ganyan, wala nang problema, ready naman ako. Pero there are some preparations that I need to do for the hearing. Siguro yun, baka nasa 6 pa lang, 6 out of 10. Pero yung mindset, yung puso ko, yung ano, ganyan, ready naman ako. In fact, naisip, once na ma-receive ko na siya, then I have, a checklist of things that I have to complete before the February 4 hearing.